So hello, no, ito ay pag-usapan natin tungkol sa mga mayayaman, no? Kung ano ang sinasabi dito sa kasulatan patungkol sa mga mayayaman. Kung ang mga mayayaman ba ay makakapasok ba sa kaharian ng Diyos or hindi. Alam naman natin na pababasa natin dito sa kasulatan na sinabi ng ating Panginoon, no, na no one can serve two master. You cannot serve money and God. Kung nasaan ang puso, kung nasaan ang kayamanan mo, andoon ang puso mo. At sinabi na nating Panginoon, di ba? Anong mapapala ng isang tao kung makamtan niya or maabot niya or makamtan niya ang lahat ng bagay sa mundong ito kung mawawala ang kanyang kaluluwa? Ano bang ibig sabihin na mawawala ang kanyang buhay? Ito ay malalayo sa presensya ng Panginoon. Ilalayo siya doon pagdating ng araw. Kasi nga, alam niyo naman ang kwento ni Lazaro at saka doon sa mayaman kung ano ang nangyayari sa isang taong mayaman, di ba? Dito, basahin natin dito sa Matthew chapter 19 verse 16, sinabi dito, no, patungkol ito sa isang mayaman, no, na gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang dapat gawin upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan. So dito sinabi, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? So itong binatang mayaman na ito ay nakiusap sa ating Panginoon o nagtatanong sa ating Panginoon kung ano ba talaga ang dapat gawin upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan. Ang sabi ng ating Panginoon, sagot ng ating Panginoon, dito, sabi natin dito, sabi ng Panginoon, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang magsaksi ng walang katotohanan, igalang mo ang ama at ina, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, binigyan siya ng Panginoon na nasunod mo ba ito, na huwag ito mga kautusan na ito. Sabi niya, sinunod ko na po ang lahat ng yan. So, nangangahulugan itong taong ito, relihiyoso at makadiyos. Sa kabila ng kanyang pagkamayaman, sinusunod niya pa rin ang mga kautusan ng Panginoon at naglilingkod siya sa Panginoon. So nangangahulugan, itong taong ito ay relihiyoso. At the same din sa mga taong mga relihiyoso ngayon na pumapasok sa mga simbahan, sumasamba, nananalig na nanampalataya sa Panginoon, tumatawag sa ating Panginoon ng mga mayayaman. Ito ay walang pagkakaiba. Ito ay example ito sa nangyayari noon sa nangyayari ngayon. So anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Kung ibig mong maging ganap, no, kung ibig mong maging ganap, maging perfecto, maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. So nangangahulugan na kahit pa ang mga tao na naglilingkod sa Panginoon, na mga relihiyoso, na mga mayayaman, na halos every Sunday or nagdarasal, sumasampalataya sa Panginoon ng mga mayayaman, sa paningin pala ng Panginoon, itong mga taong ito ay hindi pa rin ganap. Kasi nga sinasabi na, di ba, ng ating Panginoon Jesucristo, kung nasaan ang iyong kayamanan, andoon ang iyong puso. So sa daling salita, kahit pa sumasampalataya ka, tumatawag ka sa ating Panginoon, kung ang puso mo andyan sa kayamanan, malayo at wala pa rin sa Panginoon. Kaya nga alam ng Diyos kung ano ang nasa puso natin. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon dito patungkol sa mga mayayaman, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamilyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. So itong mga salita na ito, itong mga salita na binibitawan ng ating Panginoon Jesucristo, nangangahulugan na walang mayayaman na makakapasok sa kaharian ng Diyos. So yun pa lang nangyayari kay mayaman at kay Lazaro, yung nangyayari dun sa mayaman na yun, sa impyerno na yun. Yun pala ang patutunguhan ng bawat tao. Kahit pa sa likod ng iyong pananampalataya at paglilingkod at pagkarelihiyoso na ikaw ay isang mayaman, magiging hindi ka pa rin pala ganap sa paningin ng Panginoon. According yan dito sa mga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pala doon sa Proverbs, sinasabi ni Lemuel na tayo, ni Lemuel yun, na sabi niya, bago siya mamatay, humingi siya ng pabor sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, bago ako mamatay, bigyan mo ako ng itong pabor. Huwag mo akong gawing mayaman, baka makalimutan kita at mapapahiya kita. Kung gawin mo naman ako mahirap,
baka magnakaw ako, makagawa ako ng kasalanan at mapapahiya ako ang aking Diyos. So, hindi siya humingi ng pagiging mayaman at pagiging mahirap. Kumbaga, nandito lamang siya sa pinaka-neutral. Na sapat lamang ang ating pananampalataya na buo, ang pananampalataya na walang tayong ibang asahan, kundi ang Panginoon. Kaysa na magiging mayaman tayo, ngunit hindi naman tayo kinalulugdan ng Panginoon. Tawag tayo ng tawag sa ating Panginoon, ngunit ang puso natin malayo sa Diyos. Kaya nga sinasabi niya, 'di ba? Walang silbi ang pagtawag nila sa akin sapagkat malayo ang kanilang puso. Ang pagsamba nila sa akin, mga papuri, hanggang labi lamang, ngunit ang kanilang puso malayo sa akin. Ganito ang mangyayari sa mga mayayaman. No? So, piliin pa rin natin na magiging neutral tayo, na sapat ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi nga dito patungkol sa mga mayayaman, sabi ni Apostol Pablo dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 9. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. So klaro dito. So ito mga sinasabi rin ng ating Panginoon Kristo, confirm na hindi talaga makakapasok. Pero siguro may mga ang Diyos pa rin ang nakakaalam ng lahat. Ayaw ko pa rin manghusga. Hindi ako nanghusga, kundi itong lahat ay base lamang sa kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Dito sa dagdag, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasandak sa maraming kapigatian. So nangangahulugan na every time na ang tao, kahit nangangarap lamang na magiging mayaman, nalalayo siya sa pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil nga, yung puso niya mapapalitan ng yaman ng mundong ito. Kaya nga, sinasabi, hindi talaga mababali. Sabi ng ating Panginoon, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. So, nangangahulugan, ang mga mayayaman ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ako nanguhusga, kundi ito ay patungkol lamang sa sinasabi dito sa ating Panginoon. Kung ano ang sinasabi dito sa kasulatan. Kasi wala akong ibang pinapaniwalaan, kundi ang kasulatan, ang salita ng Diyos. Isipin mo kahit sa kabila ng iyong pananampalataya, sa kabila ng iyong pagkamayaman, relihiyoso ka, mananampalataya ka, sinusunod mo ang mga kautusan ng Panginoon, ngunit sa paningin ng Panginoon, hindi ka pa rin ganap. Sasabihan ka na ng Panginoon, di ba? Napakahirap ng mayaman makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa makapasok ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makakapasok sa kaharian ng Diyos. So nangangahulugan na hindi makakapasok ang mga mayayaman sa kaharian ng Diyos. Isipin mo, eye of the needle. Hindi ito needle na pantahi. Eye of the needle of the temple ito. No? Doon sa eye of the needle of the temple sa Jerusalem, kahit yung mga matataba na tao ay mahihirapan makakapasok. Ano pa kaya kung kamilyo? So sinasabi rin natin Panginoon, mas madali pa na makapasok ang kamilyo kaysa sa mayaman. So nangangahulugan na kaya ang mga mayayaman hindi talaga makakapasok. So lagi niyong babantayan, no? Lagi niyong tatandaan, huwag kayong mangarap na magiging mayaman katulad ng ibang tao na nagiging hangal. Sinasabi dito ng kasulatan, di ba? No, di ba? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, kung ikaw maghahangad na yumaman, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Every time na mangangarap kang yumaman, naghahangad kang yumaman, nalalayo ka na sa pananampalataya at nasasandak ka sa maraming mga kapigatian at bitag ng kasamaan. No, so ito ang sinasabi ng kasulatan. So walang kakwenta-kwenta, no, kung tayo ay mananampalataya pa rin sa ating Panginoon, kung tayo ay mayaman, kung hindi tayo ganap. So anong sabi ng ating Panginoon? Ibinta ang iyong mga kayamanan at ibigay mo doon ang iyong mga kayamanan sa mga mahihirap, at susunod tayo at maglingkod sa ating Panginoon, at doon makapag-ipon tayo ng kayamanan doon sa langit. Yan ang sinabi ng ating Panginoon, at hindi ako may sabi kundi kung ano ang sinasabi niya dito sa kasulatan. Ini-explain ko lang na ito ang kasulatan. Huwag niyo sana akong husgahan kasi ang nagsasabi nito ang ating Panginoon at hindi ako. Ini-explain ko lang ng ganito na dapat tayo ay magmatyag.
no, kung ano ang dinidesire ng ating puso. Baka nagdinidesire ng iyong puso kayamanan sa mundong ito, dahil diyan nabibitag ka na sa lahat ng uri ng kasamaan. Kasi ang sinabi dito, ang kayamanan, ang salapi ay ugat sa lahat ng kasamaan. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.